nagtatanong sa akin, simula nung lumabas yung English Only Please, tsaka yung That Thing Called Tadhana, direct saan nyo po kinukuha yung hugot nyo? Parang, saan? Tapos tuwing tinatanong yun sa akin, hindi ko siya masagot kasi ang hirap niya sagutin na parang, saan ko nga ba kinukuha yung hugot? Pero na-realize ko, may sagot ako sa tanong na yon at medyo corny siya. Pero yung hugot na yon, nanggaling siya kasi nagmahal ako tsaka nasaktan. So, yung talk na to, ang tagal kong nakaisip ng topic sa talk na to. Pero gusto ko lang, kasi bilang students tayo, at usually, ang first heartbreaks natin, college. Or kung maaga kayong lumande ay high school. Pero, usually sa college, ang gusto kong sabihin, ang heartbreak, masakit siya. Pero, gusto kong malaman nyo na sa likod ng heartbreak na yon, meron tayong makukuha at pwede natin yung magamit to our advantage. Okay? Diba? Nagmahal ka na nga, nasaktan ka pa, pangit ka na nga, diba? Mataba ka, puyat. Dapat meron namang something na makukuha ka doon. Pag nagmahal ka at nasaktan, hindi siya end of the world. Pwede mo siyang gamitin. Lalo kung isa kang writer, isa kang artist, isa kang painter, isa kang creator, isa kang singer, magagamit mo yan. Kaya yung gusto kong maging topic sa talk na to. How to turn your heartbreak into nasayo ang huling halakhak. Okay. Nung una kong nagmahal tsaka nasaktan, nung college, ginawa ko yung ginagawa ng marami sa atin na amateur sa love, umiyak. So, umiyak ako habang may film viewing madilim. O umiyak ako habang nag-shower para may drama, may water. Umiyak ako habang natutulog. Kahit sa panaginip, umiiyak ako. Pagising, naka-stare ka lang sa kisame, umiiyak. Siyempre, walang masama doon. Nasaktan ka alangan ng pa-party ka, di ba? Iiyak ka talaga. Pero yun yung mali kong ginawa. Umiyak lang ako. So, dapat, hindi ka lang iiyak. May gagawin ka doon sa iyak mo. So, I realized, we are most creative when our emotions are on its highest. Pwedeng, kapag sobrang masaya ka, or in my case, I'm most creative kapag sobrang lungkot ko, kapag sobrang nasasaktan ako. Yun yung tipong, wala ka nang mas ilulungkot pa, yung feeling na ganun. Yung feeling na, parang, ito na yun Lord, kunin mo na ako. Parang ganong feeling ng lungkot. Pero, yan yung tipo ng lungkot na gagamitin natin para mas makasulat, mas makakanta, mas makalikha, mas makagawa ng pelikula. At hindi lang basta makasulat. Because I assure you, when your heart is broken, you'll be able to write like you have never written before. And, yun nga, sabi ko, kapag nagmahal ka, nasaktan ka, pakinabangan mo na. Kasi, sinaktan ka lang niya, hindi ka niya pinatay. Okay, kaya pa girl. Okay? Bakit? Kasi, kapag nasaktan tayo, iba yung emotions natin Iba tayo magsulat, iba tayo lumikha, iba tayo kumanta. Pakantahin mo ng, kunyari, Where Do Broken Hearts Go? Ang isang 13-year-old na hindi pa nai-in love. Siguro makaka-100 siya sa video, okay? Pero yung audience impact, nandun sa na-in love ng sobra-sobra. Diba? Iba yung nagagawa ng heartbreak sa atin. Kahit syempre, siguro yung mga may heartbreak ngayon, parang, wow, ang daling sabihin, di ba? Nasasaktan na nga ako, gagamitin ko pa to my advantage, parang gano'n. Pero hindi. Iba kapag nasaktan tayo at nagsusulat tayo. Kasi in my case, pag nasaktan ako at nagsusulat ako, tuloy-tuloy lang. Kapag when you're hurt and when you write, tuloy-tuloy ka lang. Medyo OA, exaggerated, yung konting tingin sa'yo nung ex mo, parang feeling, yung pagkasabi natin, parang ikinamatay mo na yung tingin. Pero actually, tinignan ka lang naman niya. Baka nga hindi sa'yo tumingin di ba? Pero yung ganong ka-OA yan, yung tuloy-tuloy na pagsulat natin, yung hindi natin iniisip kung marami bang like, marami bang comment, or marami bang share, o tama ba yung grammar natin, or may magkakagusto ba sa sinulat natin, yun yung
hindi mabibigay ng ibang klaseng, ng isang tao na hindi nasaktan. Kebs kung maraming grammatical error, kebs kung feeling mo napaka-corny niya, kebs. Kasi nagsulat ka from your heart. And when you write from your heart, walang mali o tama, pero merong sincere. Okay? And that for me is the best kind of writing, when your writing is sincere. Okay? At yung sincere kind of writing, kapag galing sa isang heartbroken na tao, I assure you, sobrang sincere nun. At yan yung gagamitin nating bala. Paano nga ba tayo pwede makagamit ng broken heart to our advantage? Hindi ko alam paano mo siya makakalimutan, kung paano kanya mamahalin ulit, or paano mo na siya hindi mamahalin. Ang pwede ko lang i-share sa inyo kung paano mo mapapakinabangan yung heartbreak na yan. At sigurado, mapupunta sa'yo yung huling halakhak. Okay, first, namnamin mo yung sakit. Oh, sige, masokista, di ba? Ninamnam, parang may walling, Pero, yun yung ginawa ko, nung nasaktan ako, ninamnam ko siya. Hindi ako yung tipong dinedenay ko, hindi ako naiiyak. Kapag naiiyak ako, iniiyak ko talaga siya. Siguro kasi madrama lang talaga akong tao, emotional akong tao. Pero kapag kasi, dinedenay mo na nasasaktan ka, na naiiyak ka, nagpa-pile up siya eh. Nagpa-pile up yung emotions. Tapos sasabog na lang siya bigla. Tapos yung pagsabog na yon, mangyayari yon sa isang time at place na hindi mo inaasahan. Ayaw natin mangyari yon. Ang gusto nating mangyari, nanamnamin natin bawat sakit. Kasi makakasulat tayo dyan, makaka-paint tayo dyan, makakakanta tayo dyan. So, wag mong itago, wag mong i-deny. Okay? Nasasaktan ka, sabihin mo sa sarili, nasasaktan ako, iiyak ako. Wag yung, itulog ko na lang to, wag na, uwi na lang ako, gano'n. Hindi, mas maganda kung nanamnamin mo. Second, bring a notebook everywhere. Everywhere you go. Ako, marami akong notebook. Hoarder ako ng notebook eh. Panic buying ako lagi ng notebook. So, meron akong notebook para sa ganitong pelikula. Meron akong notebook para sa ganitong project. Meron akong notebook para sa isa pang pelikula. Pero, yun din yung feeling kong kailangan mong gawin kapag heartbroken ka. Keep a notebook. Tapos write down everything. Write down your thoughts. Kung marami kang guy sa buhay mo, edi one notebook per guy. I-compartmentalize mo. Kasi minsan, kapag hindi natin sinusulat, kapag memory lang, sometimes memory fails us. Kapag kunyari, nung heartbroken ka, kunyari, itong kurtina na to, nung heartbroken ka, parang, shit, nung una ko siya nakita, parang green yung kurtina, ganun. Pero kapag ibang time na yon, iba na yung meaning ng kurtina na to. Ang gusto nating i-capture, yung time na nasaktan ka eh. Yun yung kukunin natin para mas makasulat ka. So write everything down and don't edit. Don't edit yet. Next, write with your heart, edit with your brain. Yun yung sinabi ko kanina na just write everything down. Lalo kasi kapag nasa laptop lang or nasa notebook, wala ka namang editor pa niyan eh. Sulat mo lang lahat. Walang magsasabi sa'yo na, dapat may period dito. Run-on sentence yan. Walang magsasabi. After ilang weeks, after ilang months, or kahit after ilang years, tsaka mo yun babalikan, tapos tsaka mo i-edit like an editor. Pero, when you write, just write with your heart, because ang goal natin, makakuha tayo ng sincere writing, sincere output. And last, just remember. Siyempre, ang very siya hindi siya yung usual na advice, di ba? Usually dapat kalimutan mo na siya, kalimutan mo yung number niya, kalimutan mo kung saan siya nakatira. Pero sa akin, bilang goal nga natin ay makasulat, ako, I remember everything. Okay? Kasi, itong pagre-remember, dun ka nakakakuha ng tinatawag nating hugot. For instance, sa mga actors, pag gagawa sila ng isang eksena, kapag kargado siya, kapag yung isang eksena ay tungkol sa isang taong heartbroken, tas na heartbroken na sila, aalalahanin lang nila yung feeling na yun eh. Diba? Sino ba yung kumanta nun? Pero, iba yung advice ko. Diba sabi, I remember the boy, but I don't remember the feelings anymore. Pero sa akin, forget about the boy. Just remember the feelings.
yung feelings kasi na yon, kalimutan mo na siya. Kalimutan mo yung itsura niya, pagbumukha niya, pangalan niya. Pero when you remember the feelings, yun yung gagamitin natin para mas makagawa ng mga obra natin, mga painting, mga isusulat natin. Kung napanood niyo yung That Thing Called Tadhana, meron ako inulit-ulit doon eh. Sabi ni F. Scott Fitzgerald, "There are all kinds of love in this world, but never the same love twice." Hindi ka na magmamahal kung paano mo siya minahal at hindi ka na masasaktan kung paano kanya sinaktan. At ganun din sa heartbreak. Every love, every heartbreak, it is unique. Pwede yung isang heartbreak mas painful than the other, yung isa, mga 2 years mo siyang kinalimutan, 3 years. Pwede yung iba, 1 week pa lang, may bago ka na. Di ba? Nangyayari yan. So, what I'm saying is, if you're a writer, if you're an artist, if you're a singer, a painter, don't be so afraid of having your heart broken. Because it has its advantages. Hindi ko sinasabing, iti-chase mo yung heartbreak. Parang, oy, lalaking matapang, saktan mo ako. Hindi ganon. It just means na, pag sinaktan ka niya, wait lang, magagamit natin yan. Lalo kung isa kang creator, isa kang artist, at lalo pag isa kang writer. Sino bang writers dito? Yon. Di ba usually, kahit sa mga vlogs natin, sa Facebook posts pa lang, kahit hindi ka writer, kapag sobrang nasaktan ka, at medyo tatanga-tanga ka, na sa Facebook mo ilalabas lahat ng galit mo, dire-diretso ka lang, di ba? Dire-diretso ka lang mag-post. At kapag binasa mo yung post na yon, kung sino mo yung nakabasa nun, tutusok sa kanya yun eh. Siyempre, buburahin mo pagkatapos. Pero kahit may mga naka 5 likes na, di ba? Pero yun yung gusto natin. Yun yung agos ng damdamin, kung baga, ng isang heartbreak. Di ba sabi ni Ate Regine, He made you stronger by breaking your heart. And in this case, He made your writing stronger by breaking your heart. Taray. Tapos, yun, use it to your advantage. May bago kang masusulat at may bago kang insight every heartbreak. So, pagkasulat mo ng story mo, ng pelikula mo, pagka-paint mo, 2 or 3 or 5 years after, kapag okay ka na at kapag nasulat mo na yung obra mo, pwede mo siyang balikan, yung mga sakit na binigay niya sa'yo, at sa dulo nun, pag nakita mo na siya ulit after 5 or 6 years, kahit nasa yun na yung huling halakhak, hindi ka na hahalakhak kasi okay ka na. Ngingiti ka na lang at sasabihin mo sa kanya, sinaktan mo ako, pero di mo ako pinatay. Meron akong sinulat, to end the talk, meron akong isinulat 9 years ago. Basahin ko na lang. May nagsabi sa akin, ang pinakamagandang kwento raw ay isinulat ng isang taong nagmahal at nasaktan. Kaya sabi niya, habang nagmamahal ka at nasasaktan, magsulat ka. Habang masakit pa, isulat mo. Habang nagmamahal ka, habang akala mo ay di ka na magmamahal at masasaktan ulit ng parang ganon, magsulat ka. Dahil hindi ka na ulit makakapagsulat na tulad nun. Nakakainis, sabi ko, kasi nung pinaka nagmahal ako at pinaka nasaktan, hindi ako nagsulat. Umiyak lang ako. Kaya ngayong gabi, babalikan kita. Babalikan kita kahit hindi ko alam kung magiging gaano kasakit, kung magiging masakit man, o magiging mas masakit uli. Pero babalikan kita. Dahil ngayong gabi, alam ko, maisusulat ko ang pinakamagandang kwentong maisusulat ko. Kaya kung sino man sa inyo ang nagmahal at nasaktan, sana pag uwi mo, balikan mo lahat ng yon, at sana maisulat mo ang pinakamagandang kwentong maisusulat mo. Thank you.